Gusto mo bang malaman ang pinakamalaking sikreto na aking natuklasan sa pagiging milyonaryo, kahit wala akong formal na edukasyon, wala akong karanasan sa negosyo, at nagsimula akong magtrabaho bilang tagalinis ng sahig? Ang pinakamakapangyarihang ugali na kailangan taglayin ng isang tao ay hindi ang paggising ng alas 5 ng umaga. Hindi rin ito ang pagbabasa ng isang aklat bawat linggo. At tiyak na wala itong kinalaman sa pagkakaroon na mataas na katalinuhan. Sa totoo lang, kung patuloy kang maniniwala sa mga ideyang yon, malamang nagugulin mo ang susunod na 10, 20 o 30 taon sa parehong kalagayan mong gayon, punang pagkadismaya, utang, at paulit-ulit na pag-ikot sa buhay sa pagitan ng pagbabayad ng mga bayarin at paghihintay sa susunod na sahod. Ngunit may sasabihin ako sa iyo na marahil ay hindi pa kailanman ibinahagi sa iyo ng kahit sino, ang kulang sa buhay mo ay hindi pera. Ang kulang ay direksyon. Isang ugali. Isang simpleng ugali na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang nawawala sa iyo tuwing bumabangon ka sa umaga nang walang malinaw na larawan ng kung ano talaga ang gusto mong makamit. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang nakakulong sa isang automatikong siklo. Inulit ang parehong mga gawi, parehong mga problema, at parehong mga resulta. Bumabangon sila, nagtatrabaho, umiuwi, nanonood ng telebisyon, nagrereklamo tungkol sa buhay, at kinabukasan, inulit nila ang lahat. Parang gising sila pero tulog pa rin ang diwa. Ngunit may isang bagay na ganap na bumago sa direksyon ng buhay ko. Hindi mo kayang likhain ang isang bagay na hindi mo pa nakikita sa iyong isipan. Noong nakuha ko ang aklat na Mag-isip at Yumaman, magulo at walang direksyon ang aking buhay. Maliit ang kinikita ko, walang pag-asa sa kinabukasan, at pakiramdam ko ang buong mundo ay laban sa akin. Pero kasama ng aklat na yon ay isang mahalagang tagubilin, basahin mo ito araw-araw. Pag-isipan mo ito araw-araw. Isipin mong parang totoo na ang buhay na nais mo. Noong una, parang katawa-tawa yon. Paano nga ako, isang lalaking hindi nakatapos na high school at tagalinis lang ng sahig, ay magtatagumpay? Pero ginawa ko pa rin. Nagsimula akong makita ang sarili ko sa ibang realidad, kahit wala ni isang katibayan sa pisikal na mundo na posible yon. Diyan nagugat ang sikreto na halos walang nakaunawa. Hindi mo kailangan hintayin ang pagbabago sa realidad bago ka maniwala. Kailangan mong maniwala muna at doon magsisimula ang pagbabago. Ngayon, sabihin mo nga, ilang beses mo nang inisip ang isang bagay na talagang gusto mo, pero agad kang sinabihan ng sarili mong isip ng mga salitang tulad na, hindi ito para sa akin, wala akong pera para dyan, o impossible dyan gayon? At ang mas masaklap, pinaniwalaan mo. Sa sandaling ginawa mo yon, hindi mo lang pinatay ang iyong kagustuhan, pinalalim mo pa ang larawan ng kakulangan sa loob mo. Ang larawang ito, kaibigan, ay inulit araw-araw, kaya paulit-ulit din ang mga resulta mo, kahit anong pagsusumikap ang gawin mo. Tingnan mo, hindi ito usapin ng pagiging karapat-dapat, katalinuhan o suwerte. Isa itong usapin ng panloob na ima. Kung ang panloob mong larawan ng sarili mo ay maliit at limitado, ganoon din ang magiging resulta mo. At ito ay hindi mahika, ito ay takbo ng isipan, lalo na ng iyong subconscious. Narinig mo na ba ang tinatawag na reticular activating system? Isa itong sistema sa loob ng iyong utak na nagsasala ng lahat ng impormasyong pumapasok sa paligid mo, at tumututok lamang sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kapag malinaw at buhay ang larawan sa isipan mo ng kung anong gusto mo, kusa nang gumagalaw ang iyong isipan upang hanapin ito, kahit hindi mo namamalayan. At iyon mismo ang nangyari sa akin. Nagsimula akong tagalinis ng sahig sa isang opisina, kumikita ng $30 kada buwan, nakatumbas ng humigit kumulang ₱1,600. Pero sa isipan ko, nakikita ko na ang mga negosyo. Nakikita ko ang mga kontrata. Nakikita ko ang mga pagkakataon. At unti-unti, nagsilabasan ang mga ito sa totoong buhay. Dahil nakatutok ako. At kung saan naroon ang focus, doon dumadaloy ang enerhiya. Ngunit ayaw kong pakinggan mo lang ito na parang isang magandang ngunit malabong kwento. Gusto kong maranasan mo ito sa sarili mo. Dahil kung gumana ito sa akin, isang taong nagsimula sa wala, maaring gumana rin ito para sa kahit sino. Kabilang ka diyan. Gawin mo ito, bukas, sa pagmulat ng iyong mga mata, bago mo pakunin ang iyong cellphone, bago ka pa bumangon mula sa kama, ipikit mo ang mga mata mo sa loob ng 5 minuto at isalarawan mo ang buhay na pinapangarap mo. Damhin mo ito. Huwag mo lang isipin, damhin mo talaga. Paano ba ang isang perpektong araw para sa iyo? Saan ka naninirahan? Sino ang kasama mo? Ano ang nararamdaman mo paggising mo sa umaga? Alam mong malaya ka na sa mga alalahaning pinansyal. Anong klaseng trabaho ang ginagawa mo? Kumusta ang iyong lakas, ang iyong katawan, ang iyong kumpiyansa sa sarili? Dapat ito'y malinaw. Toto.
Ngayon, marahil inisip mo, ay hindi para sa akin yan, may mga anak ako, bayarin, mga problema. Para lang yan sa mayayaman. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ka hindi makausap. Ang usapang ito sa sarili, ang ingay sa iyong isipan na paulit-ulit na binibigkas ang parehong limitadong paniniwala na siyang humahadlang sa iyo. Ang pag-imagine ay hindi pagtakas sa realidad. Ito ay paglikha ng isang panibagong realidad na tanging magsisimula sa loob mo. Hayaan mong ibahagi ko ang isang makapangyarihang halimbawa, si Jim Carrey. Bago pa man siya sumikat, sumulat siya ng tseking nagkakahalaga ng $10 milyong para sa kanyang sarili, may nakasulat na para sa mga serbisyong pag-arte na naibigay, at nilagyan niya ito ng petsa 5 taon sa hinaharap. Araw-araw niyang dala ang papel na iyon sa kanyang bulsa. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Pagkalipas ng 5 taon, tumanggap siya ng kontrata para sa isang pelikula na nagkakahalaga na eksaktong ganoon ding halaga. $10 milyong o humigit kumulang sa 580 milyong piso sa pera ng Pilipinas. Koinisdensya ba ito? Hindi. Ito ay direksyon. Linaw. Focus. Ngunit huwag mong isipin na sapat na ang pagsusulat lamang ng tsek at paghihintay. Kailangan mong pakainin ang imaheng John, alagaan ito na parang isang buto na kailangang ingatan at protektahan sa lahat ng oras. Dahil ito nga ay isang buto. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa butong inaalagaan araw-araw? Ito ay tumutubo. At kung ikaw ay nag-alinlangan pa rin, isipin mo ang kabaliktaran. Ilang tao ba ang palaging nag-iisip ng kabiguan, takot at kakulangan? At ano ang kanilang inaani? Eksakto rin yan. Hindi makikilala ng isipan kung alin ang imahinasyon at alin ang realidad. Gagawin lang nito ang anuman na paulit-ulit mong inilalagay sa loob nito araw-araw. Kaya ngayon, ano ang itatanim mo sa iyong isipan bukas? Magpapatuloy ka bang gumising at hayaang ang mundo ang magdikta ng direksyon mo, o ikaw mismo ang lilikha ng sarili mong mundo mula sa loob palabas? Hindi mahalaga kung nasaan kang gayon. Kung meron kang tapang na maglarawan ng buhay na ninanais mo, nang may kasigasigan at kasanayan, ang buong sansinukob ay magsisimulang kumilos pabor sa iyo. At mapapansin mong ang mga oportunidad na deti tila hindi mo makita ay biglang lilitaw, hindi dahil wala sila noon, kundi dahil ngayon, nakayon ka na sa kanila. Tandaan mo ito, hindi mo inaakit ang gusto mo, inaakit mo ang kung sino ka. At ikaw ay eksaktong katumbas ng larawang paulit-ulit mong binubuo sa iyong isipan araw-araw. Naranasan mo na ba ang tumingin sa salamin at maramdaman na may kulang? Na parang nakakulong ka sa isang maliit at limitadong bersyon ng iyong sarili. Kilala ko ang pakiramdam na iyan. Matagal din akong nabuhay na may tinig sa ulo ko na palaging nagsasabing hindi ako sapa. At ang pinakadelikado sa lahat, ang tinig na ito ay hindi sumisigaw. Ito ay bulong. Bubulong ito kapag inisip mong mag-enroll sa isang kurso, pero pinipili mong maghintay. Bubulong ito kapag may lumitaw na bagong oportunidad sa negosyo, pero sinasabi mong, hindi para sa akin yan. Ilang taon ko ring narinig ang mga bulong na yan. Takot akong ma-reject. Takot na mahatulan. Takot na sumubok at mabigo sa harap ng lahat. At marahil, nandyan ka rin ngayon. Marahil, may matagal ka ng pangarap na itinabi mo, isang ideyang hindi mo kailanman nagawang ilabas sa mundo dahil, sa kaibuturan mo, naniniwala kang hindi mo ito kayang gawin, na hindi ka sapat. Ganyan din ako noon. Sa totoo lang, matagal kong iniwasan ang mga sitwasyong kailangan kong humarap sa tao. Isa akong taong mas pinipiling manahimik sa isang silid na puno ng tao, kahit may mahalaga akong gustong sabihin. Iniwasan kong magpahayag ng opinyon. Iniwasan kong mapansin. Dala-dala ko noon ang isang napakalalim na kawalan ng kumpiyansa sa sarili, na mas pinipili ko pang magmukhang walang pakialam kaysa ipakitang wala akong alam. Pero nagbago ito. At alam mo kung kailan. Noong nasa likod ako ng isang malaking silid sa isang hotel, kasama ang 1,000 katao na nakaupo, habang pinapakinggan namin ang isa sa mga pinakatanyag na tagapagsalita noong panahon na iyon, si Bill Gove. Siya ay nasa harap. Nagsalita siya ng may buong damdamin at katotohanan, at binitiwan ang mga salitang tumagos sa puso ko na parang palaso. Kung nais kong maging malaya, kailangan kong maging ako. Hindi ang ako na inaasahan ng iba, kundi ang totaong ako. Umuga ito sa loob ko. Dahil sa unang pagkakataon, napagtanto ko, ang pinakamalaking balakid sa buhay ko ay hindi ang kakulangan sa pera, koneksyon o mga pagkakataon. Ang tunay na hadlang ay ang maliit na larawan na mayroon ako sa sarili ko. Ang paniniwalang kailangan kong maging isang tao na mas matalino, mas mahusay magsalita, o mas espesyal para maging karapat-dapat sa isang pambihirang buhay. At gusto kong ikaw ay magmuni-muning gayon, ilang pagkakataon na ba ang pinalampas mo dahil naramdaman mong hindi ka sapat? Ilang beses mo na bang inihambing ang sarili mo sa iba at sumuko na lang bago pa man magsimula? Hindi ito isang simpleng pagkakataon.
Isa itong paulit-ulit na padron. At ang bawat padron ay maaring mabago. Ang totoo, hindi ka isinilang na may pakiramdam na hindi ka karapat-dapat. Natutunan mo lang ito. Maaring may nagsabi sa'yo noong bata ka pa na wala kang mararating. Maaring lumaki ka sa isang kapaligiran na tinatawanan o hinahamak ang mga pangarap mo. Maaring nakaipon ka na maraming pagkatalo at, sa paglipas ng panahon, inakala mong yon na ang bumubuo kung sino ka. Pero sinasabi ko sa iyong gayon, wala ni isang pagkabigo ang may kapangyarihan tukuyin kung sino ka. Wala ni isa. Alam mo ba na tulad ni Oprah Winfrey, may mga taong tinanggal sa trabaho dahil sinabing hindi sila bagay sa telebisyon? O na si Walt Disney ay tinawag ng isang editor ng pahayagan na walang imahinasyon. Ang pinagkaiba nila sa milyon-milyong iba pa ay hindi ang talento, kundi ang tapang. Tapang na magpatuloy kahit pa sinasabi ng buong mundo na hindi nila kaya. Tapang na hindi hayaang maporma ang sarili ayon sa duda. At hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging isang tagapagsalita, magsulat ng libro o ipakita ang sarili sa internet. Hindi yon ang punto. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong itigil ang pagtatago sa sarili mong anino. Panahon na para itigil ang pagsabotehe sa sarili, ang pagbabaliwala sa mga biyaya mo, ang pagtatabi ng mga pangarap mo sa isang sulok habang hinihintay ang tamang oras. Alam mo ba ang natutunan ko mula sa pag-aral sa mga dakilang tao? Na ang takot na hindi maging sapat ay hindi lubusang nawawala. Pero nawawala ang lakas nito kapag kumikilos ka kahit nariyan ang takot. Ang susi ay ang pag-unawa na ang kumpiyansa ay hindi nauna sa pagkilos. Dumarating ito pagkatapos. Sa simula, kikilos ka na may kaba, takot at pagdududa. Pero sa paglipas ng panahon, ang lahat na iyon ay magiging lakas, magiging kumpiyansa, magiging tagumpay. At ang nakakatuwa, kapag nagsimula kang makita ang sarili mo sa ibang paraan, mag-iba rin ang tugon ng mundo sa'yo. Nang nagsimula akong magsalita, kahit nanginginig ang boses ko, unti-unting bumukas ang mga pintuan. Nang tinanggap ko ang sarili kong halaga, kahit wala akong diploma o titulo, doon nagsimulang makinig sa akin ang mga tao. Dahil naniniwala ang mundo sa taong naniniwala sa sarili niya. Hindi mo kailangan na mas maraming impormasyon. Hindi mo kailangan na mas maraming patunay. Ang kailangan mo ay putulin ang paniniwala na kailangan mo munang maging karapat-dapat bago magsimula. Ipinanganak kang karapat-dapat. Ang kailangan mong gayon ay magpasya. Magpasya na hindi mo natatanggapin ang maliit na bersyon ng sarili mo. Magpasya na kikilos ka kahit hindi ka pa handa. Dahil walang sinuman ang tunay na handa sa simula. Naghihintay ka ba ng tamang sandali? Ako rin, matagal akong naghintay. Pero hindi ito dumating. Hindi darating ang tamang oras. Ang darating ay ang tapang na gawing gayon ang tamang oras. At kung ang lahat ng ito ay tila malayo pa rin sa iyo, gusto kong maganyaya. Isang simpleng paanyaya. Tumingin ka sa buhay mong ngayon at itanong, ang bersyon ba ng sarili kong ngayon ay dinadala ako sa direksyong gusto kong marating? Kung ang sagot ay hindi, oras na para bitawan ang bersyon mong limitado. Sapagkat ang totoo, kailangan ng mundo ang eksaktong mayroon ka, sa kung paano ka talaga. Hindi ang perpektong bersyon mo, kundi ang matapang mong anyo. Magsimula sa mali. Sabihin ang matagal mo nang gustong sabihin. Gawin ang hakbang na matagal mo nang iniwasan dahil sa takot. Magpatala sa kursong yon. I-record ang videong yon. Ipadala ang mungkahing yon. At kung dati mong inisip na kailangan mo ng higit pa, gayon ang oras para maniwala na sapat ka na. Hindi mo kailangang maging ganap na kumpiyansa bago magsimula. Ang tanging kailangan mo ay ang magsimula. Ang kalayaan na iyong hinahangad ay nasa kabilang panig mismo ng takot na iyan. At ang matatagpuan mo roon ay hindi isang bagong buhay, kundi ang tunay mong sarili, sa wakas ay malaya. Hindi pera ang tunay na hadlang. Hindi rin ang kakulangan nito. Ang totoong problema ay kung paano ka nakikitungo sa pera, at, sa mas malalim na antas, kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Maraming tao ang naniniwalang kailangan nila na mas maraming pera upang mabago ang kanilang buhay. Pero ang totoo, ang dapat nilang baguhin ay ang paraan ng kanilang pag-isip ukol dito. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang tao ay parang natural na naakit ang pera sa kanila, samantalang ang iba ay habang buhay na naghihirap kahit nagsusumikap? Hindi ito tsamba. Ito ay bunga ng kaisipan. Ito ay imahe na nasa loob. Sa mahabang panahon, naniwala ako na ang pagiging mahirap ay isang natural na kalagayan, para bang isinilang akong daladala na ito. At ang mas nakakatakot, naniwala akong ang pagyaman ay para lamang sa iba. Naisip ko na masama ang magnasa ng higit pa. Na ang tama ay magtiyaga sa kakarampot, magsikap ng husto, at magpasalamat kahit kaunti lang ang meron.
Kung ikaw ay lumaki sa kapaligiran na kulang sa pera, kung saan palaging huli ang bayad sa mga bayarin at kung saan sinasabi ang mga katagang, ang pera ay hindi nagdadala ng kaligayahan, o ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, malamang ay dala-dala mo pa rin yan hanggang gayon, kahit hindi mo napapansin. Ngunit pakinggan mo ito, hindi binabago ng pera ang pagkatao, ibinubunyag lamang nito kung sino ka na talaga sa loob. Walang kinikilingan ang pera. Hindi ito mabuti o masama. Pinalalaki lamang nito kung ano na ang naroon. Kung gayon, bakit may takot na magnasa ng higit pa? Bakit napakahirap pag-usapan ito ng may kababaang loob at normalidad? Nagsimula ako sa unang negosyo ko sa pamamagitan ng paglilinis ng sahi. Totoong totoo. $30 sa isang buwan, katumbas ng humigit kumulang 1,600 piso. 2 beses kada linggo, nililinis ko ang sahig ng isang opisina. At nagpapasalamat na ako noon. Pero sa kaibuturan ko, may tinig na nagsasabi, hindi ka karapat-dapat sa higit pa rito. Dito ka lang nararapat. At iyon ang humahadlang sa akin. Hindi ang suweldo, kundi ang imahe ko sa sarili. Hanggang sa dumating ang araw na ginawa ko ang isang bagay na ilan lamang ang gumagawa, pinag-aralan ko ang pera. Sinuri ko kung paano ito gumagalaw, kung anong kahulugan nito. At mas mahalaga, inobserbahan ko ang mga taong may pera. Ano ang inisip nila, paano sila kumikilos, paano sila nagpapasya. At alam mo ba ang natuklasan ko? Ang pera ay dumarating sa mga taong handa, hindi lang sa kaalaman kundi pati sa emosyon. Maari kang kumuha ng 1,000 kurso tungkol sa pananalapi. Maari mong bawasan ang mga gastos, gumawa ng mga spreadsheet, magtipid sa lahat. Pero kung sa kaibuturan mo ay may guilt ka sa pagkakaroon ng higit pa. Kung naniniwala kang mawawala ang mga kaibigan mo, huhusgahan ka ng iba, o magiging masama kang tao kapag yumaman ka, hulaan mo kung anong mangyayari. Sisirain mo ang sarili mong pagsisikap na umesenso. Mas malaki pa ang gagastusin mo kaysa sa kinikita, magpapaliban ka, magdedesisyon ka ng mali. At hindi mo mamamalayan na ginagawa mo ito para lang manatili sa kakulangang kinasanayan ng iyong isipan. May isang pag-aral mula sa Universidad ng Cambridge na nagpapatunay na ang ating paniniwala tungkol sa pera ay nabubuo bago pa tayo tumuntong sa 7 taong gulang. Ibig sabihin, bilang matanda, gumagawa ka ng malalaking desisyon gamit ang kaisipang hinubog ng isang batang saksi sa pagtatalo ng mga magulang ukol sa pera, o isang batang nakaramdam ng bigat sa loob tuwing humihiling ng isang bagay na mahal. At hanggat hindi mo sinisiyasat ang pinagmulan ng mga paniniwalang yon, paikot-ikot ka lang. Kikita ka na mas malaki pero gagastos din na mas malaki. Uunlad ka pero muling babagsa. Mag-ipon ka pero maubos din. Dahil ang tunay na nagtatakda ng iyong kalagayang pinansyal ay hindi ang laki ng iyong kinikita, kundi kung gaano mo hinahayaan ang sarili mong panatilihin ito. Nakita ko na itong mangyari sa mga sikat na tao. Tulad na lamang ni Mike Tyson. Kumita siya ng $100 milyong sa kanyang karera, sa halagang gayon ay higit 5 bilyong piso. Ngunit nalugi siya. Nagdeklara ng pagkabangkarot. Hindi dahil kinulang siya sa pera. Ngunit dahil hindi pa handa ang kanyang isipan para suportahan ang ganong antas ng kasaganaan. Ang larawan sa kanyang kalooban ay puno ng kaguluhan, kakulangan at pagpapahamak sa sarili. At kapag ganoon ang nasa loob, ang salapi ay tila buhangin na dumadaan lamang sa pagitan ng mga daliri. Ngunit may kabilang panig ang barya. Si Oprah Winfrey, halimbawa. Lumaki siya sa matinding kahirapan, nakaranas ng pang-aabuso at maraming beses na hindi pinaniwalaan. Gayunpaman, naging isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang at pinakamayamang babae sa buong mundo. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil binago niya ang paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili. At kapag binago mo ang iyong sariling imahe, binabago mo rin ang antas na yaman na pinapahintulutan mong pumasok sa iyong buhay. Ito ang hindi naunawaan ng karamihan. Naakit lamang natin ang mga bagay na tumutugma sa ating panloob na estado. Nais mong kumita na mas malaki. Una, kailangan mong maniwala ng buong puso na karapat-dapat ka rito. Kailangan mong makita ang iyong sarili na tumatanggap ng biyaya. Kailangan mong maging kampante sa ideya ng kasaganaan. At kung sanggayon ay parang napakalayo nito, magsimula ka sa maliit. Baguhin ang paraan ng iyong pananalita tungkol sa pera. Huwag mo nang sabihing mahirap ang buhay, na wala ka nang magagawa o na hindi ka pwedeng umunlad sa Pilipinas. Sa bawat ulit ng mga salitang iyan, pinapalakas mo ang lumang paniniwala na nais mong wakasan. Sa halip, simulang ipahayag araw-araw, tinatanggap ko ang kasaganaan. Banggitin mo ito sa harap ng salamin, may pananalig, kahit na sa umpisa ay parang hindi totoo. Unti-unti, ang pahayag na ito ay hindi na lang magiging salitang inulit kundi paniniwala sa puso. At dito nagsisimula ang pagbabago. Nang binago ko ang aking pananaw tungkol sa pera, dumating ito sa mga paraang hindi ko inaasahan.
mga bagong kliyente, hindi inaasahang rekomendasyon, mga oportunidad sa negosyo na tila sumulpat mula sa wala. Ngunit hindi ito dahil sa pagkakataon lamang. Ito ay dahil sa paghahanda. Ito ay bunga ng pag-ayon. Nagbago ako sa loob at kasabay nito, ang buong mundo ko ay nagbago. Gusto mong umunlad? Magsimula ka sa kalooban. Ang salapi ay salamin lamang ng iyong isipan. At ano ang refleksyong nakikita mo sa salaming yan ngayon? Kung hindi mo ito gusto, hindi mo kailangan basagin ang salamin. Kailangan mo lang baguhin ang imaheng naroon. At ang imaheng John ay nagmumula sa iyo. Isa sa mga natutunan ko sa pagdaan ng mga taon ay ito. Walang kahit anong nangyayari sa buhay ng isang tao kung wala ang buong pusong pagsusumikap at paninindigan. Sinasabi ko ito dahil nakita ko ito sa sarili ko, sa daan-daang tao sa paligid ko, at patuloy kong nasasaksihan araw-araw. Ang karamihan ay hindi nabubuhay sa parang ninanais nila, hindi dahil kulang sila sa talento o kakayahan, kundi dahil hindi pa sila tunay na nagpasya. Nakikipaglaro sila sa kanilang mga pangarap, pero hindi nila ito tinatanggap bilang panghabambuhay na kasamahan. Isinusubok nila ang tubig, ngunit hindi lumulubog. Kaya't sila ay paulit-ulit na nabubuhay sa siklona, kaunti na lang. May mga nagtatanong sa akin, Bob, bakit hindi ako nakakamit ng pangmatagalang tagumpay? At halos palagi, isa ang sagot, kulang ka sa paninindigan. Magsisimula ang tao sa isang proyekto, magiging masigasig sa loob ng isang linggo, at kapag dumating na ang mga unang pagsubok, sumusuko agad. O mas malala, hindi tuluyang sumusuko, pero ginagawa na lang ang mga bagay ng kalahati, habang umaasang may mangyayaring himala. Ngunit ang katotohanan, hindi tumutugon ang universo sa malabong layunin. Tanging matatag na desisyon lamang ang pinapakinggan nito. Naalala ko pa ang araw na natanggap ko ang aklat na Think and Grow Rich. Ang lalaking nagbigay nito sa akin ay nagsabing, sandin mo ito ng buong puso. Gawin mo ang lahat na nakasulat dito. Hanggang sa mapagtanto mong nagsisinungaling ako o wala akong alam. At sa sandaling yon, kahit hindi ko lubos na naunawaan, sinabi ko lamang, Saje. At ang simpleng desisyong yon, ngunit buong buo, ang siyang tuluyang nagbago sa landas ng aking buhay. Sinunod ko ang bawat tagubilin. Naglaan ako ng sarili ko ng higit pa sa kahit anong nagawa ko noon. Walang ibang plano. Ito lang o wala. At ang ganitong klas ng desisyon ang kayang magpatag ng bando. Ngunit nakakatakot ito, sapagkat ang tunay na pasya ay nangangahulugang hindi mo na maaaring itago ang sarili mo sa likod ng mga palusot. Hindi mo na dapat isisi ang ekonomiya, ang iyong mga magulang, ang edukasyong natanggap mo, ang iyong edad, o kahit anong bagay sa paligid mo. Ang ibig sabihin nito ay ikaw na mismo ang may ganap na pananagutan sa kung ano ang iyong bubiwin mula sa araw na ito. At, nakakatakot ito. Pero kasabay ng takot ay ang kalayaan. Maraming tao ang naghihintay na maging 100% handa bago kumilos. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa'yo, hindi mo kailanman mararamdaman na lubos kang handa. Ang katiyakan ay dumarating pagkatapos ng pagkilos, hindi bago. Noong nagsimula akong ituro ang mga bagay na natutunan ko, ako'y natakot. Pinagdudahan ko ang aking sarili. Ako'y mahiyain, tahimik. Pero kumilos pa rin ako. At sa paglipas ng panahon, napalitan ang pagdududa ng paninindigan. Hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil ginawa ko ang kailangang gawin kahit may takot. Kung titingnan mo ng mabuti, ito ang eksaktong pagkakaiba ng mga taong nagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap at ng mga taong nananatiling nangangarap lamang. Ang mga taong gumagawa ng pagbabago ay yaong nagpapasya ng buo at malinaw. Sinasabi nila, gagawin ko ito. Kahit gaano kahirap. At saka sila kumikilos. Kahit natatakot, kahit puno ng pag-alinlangan, kahit kulang sa kasagutan. Pero gumagalaw sila. At ang galaw na iyon ang bumabaliktad sa lahat. Isa sa mga pinakamalalaking problema na nakikita ko ay ito. Maraming tao ang patuloy lang na nag-ipon ng kaalaman, nanonood ng mga video, nagbabasa ng mga libro, dumadalo sa mga seminar, ngunit hindi nila ginagawang aksyon ang mga natutunan nila. Nagiging mga dalubhasang theoretical sa sariling buhay. Alam nila kung ano ang kailangang gawin, pero hindi nila ginagawa. At dahil dito, nabubuhay silang may pagkabigo, na para bang may panlabas na puwersang pumipigil sa kanilang pag-unlad, gayong ang totoo, ang kulang lang ay isang matibay na pasya. Nakakita ka na ba ng taong maraming taon nang nagtitiis sa isang trabahong kinamumuhian nila, sa isang relasyon na sumasakal sa kanila, sa isang lungsod na hindi nila gusto, pero nandyan pa rin sila? Bakit? Dahil ang magpasya ng buo ay nangangailangan ng tapang. At ang tapang, kaibigan, ay ang pagkilos kahit walang kasiguruhan. Ito ay ang piling maniwala sa hindi pa nakikita. Ang magtiwala na ang minimiti mo ay nariyan na, at ang kulang na lang ay ang iyong pasyang tapusin ang simula. Sinasabi ko palagi, kung ang nais mo ay pambihirang resulta,
kailangan mo rin ng pambihirang antas ng dedikasyon. Ibig sabihin nito ay alisin ang lahat na nakakaabala, tigilan ang pakikipagnegosasyon sa katamaran, at huwag na bigyang katwiran ang sariling mga limitasyon. Kapag nagpasya ka ng totoo, hindi mo hinihintay ang motibasyon, nililikha mo ito. Hindi ka nagpapadala sa nararamdaman mo, ikaw ay gumagalaw batay sa pasyang ginawa mo. At huwag mong isipin na ito'y simpleng pananalita lamang para itaas ang moral mo. Ayon sa mga pag-aral sa behavioral psychology, ang mga taong gumagawa na malinaw at tiyak na desisyon at naglalantad ng kanilang mga layunin sa publiko ay may hanggang 76% na mas mataas na posibilidad na makamit ang kanilang mga layunin. Hindi ito basta-bastang enerhiya. Ito ay agham ng utak. Ito ay konsentrasyon. Kapag malinaw ang pasya mo, nagsisimulang salayin ng iyong isipan ang lahat ng bagay sa paligid mo upang yakma ka sa layunin mong yon. Pero dapat mong maunawaan, hindi kailangang malalaking hakbang agad ang simula mo. Ang kailangan mo lang ay ang magsimula sa tuloy-tuloy na mga hakbang. Ang pagkakapare-pareho ang siyang bumubuo ng kumpiyansa. Hindi mahalaga kung ang kaya mo lang gayon ay maliit na hakbang. Ang mahalaga ay gawin mo ito na may paninindigan. Araw-araw. Pakinggan mo ako ngayon, tigilan mo na ang pagtatangkang yan. Ang pagtatangka ay isang makinis na dahilan ng ego. Ang pagsabi ng susubukan ko ay pagbibigay sa sarili na maayos na palusot para sa kabiguan. Huwag kang sumubok. Magpasya ka. Pumili ka. At saka kumilos ka. Araw-araw. Kahit wala kang gana. Lalo na kapag wala kang gana. Dahil diyan nabubuo ang ugali. Diyan lumalakas ang panloob na kalamnan ng dedikasyon. Kung talagang nais mong baguhin ang iyong buhay, kung sawang-sawa ka na sa pamumuhay na malayo sa potensyal mo, kung gayon gawin mo ng gayon ang pasya na huwag nang mamuhay bilang isang taong nag-alinlangan. Sabihin mo sa sarili mo, tama na. Simulang gayon, kikilos ako ng may layunin. Kikilos ako ng may direksyon. Kikilos ako bilang ang taong gusto kong maging. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang mga taong maraming alam. Ginagantimpalaan nito ang mga taong kumikilos. At ang kumikilos lang ay ang mga taong nagpapasya. Kaya ngayon, habang tinitingnan kita sa mata, itatanong ko, maghihintay ka pa rin ba? O sa wakas, magpapasya kang mabuhay ng buhay na nararapat sa iyo. Ang pagpili ay nasa kamay mo. Lagi nang nandoon. At mananatili ito sa iyo.